Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Emily, ang inyong guro sa Filipino. Bago tayo magsimula, tayo muna ay magdasal. Let us pray. O God Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent in our studies, that we may merit thy blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa salita, larawan, at kahulugan. Handa ka na ba? Mahilig ka bang mag-selfie? Katulad ng karamihan, kinagigiliwan mo rin ang pagkuha ng larawan sa iyong sarili. Yan ang tinatawag na selfie. Tuwang-tuwa kang nakikita ang iyong sarili, maging ang iyong mga mahal sa buhay, sa mga kuhang larawan sa iyong cellphone, sa album o sa mga nakasabit na larawan sa inyong dingding. Sa tulong ng larawan, nasasabi mo kung sila ay malungkot, masaya, nahihiya, o kaya'y galit. Totoong mas nauunawaan natin ang mga bagay-bagay kung may nakikita tayong larawan o anumang diagram. Sa araling ito, inaasahan na natutukoy mo ang kahulugan ng salita batay sa ugnayang salita larawan. Naaalala mo pa ba ang iyong aralin bago ang module na ito? Tukuyin ang salitang hiram na ginamit sa pangungusap. Handa ka na ba? Isa sa mga paboritong laro ng mga Pinoy ay basketball. Ano ang salitang hiram sa ating pangungusap? Tama, basketball. Number 2. Telebisyon ang regalo ni Maria sa kaarawan ng kanyang nanay. Ano kaya ang salitang hiram sa ating pangungusap? Ang galing! Telebisyon ang tamang sagot. Number 3. Hilig ni ate ang magbasa ng iba't ibang magazine. Ano naman kaya ang ating salitang hiram sa pangatlong pangungusap? Tama! Magazine. Ika-4. Mahilig talaga si Letlet sa musika. Nakita mo na ba ang salitang hiram? Tama! Iyan ay musika. Number 5. Binilhan ako ng nanay ng bagong laptop. Ano ang ating salitang hiram? Tama! Laptop. O, diba? Ang dali mong natukoy ang mga salitang hiram sa pangungusap. Huwag mo itong kalilimutan. Maaari itong makatulong sa iyo sa araling ating pag-aaralan sa module na ito. May mga pagkakataon na maaaring gumamit ng larawan para matukoy ang kahulugan ng isang salita. At ang tawag dito ay ugnayang salita larawan. Kailangan mong suriin ang mga larawan at tukuyin ang ipinakikita nito upang maiugnay sa salitang nais bigyan ng kahulugan. Tandaan,
na isang mahalagang kasanayan na dapat mong matutunan ang pagbibigay kahulugan sa salita gamit ang larawan. Halimbawa, tangkay. Meron tayong larawan ng tangkay. Ano kaya ang ibig sabihin ngayon ng tangkay base sa larawan na iyong nakikita? Ang tangkay ay bahagi o katawan ng punong kahoy. Mas madaling malaman ang kahulugan ng isang bagay kung meron tayong larawan. Ikalawang halimbawa, nakikimi. Ano kaya ibig sabihin ng nakikimi? Ang ibig sabihin ng nakikimi ay nahihiya o siya ay nakikiming magsalita. Siya ay nahihiyang magsalita. Ngayon naman ay tignan natin kung kaya mo nang magbigay ng kahulugan gamit ang mga larawan. Pag-ugnayin ang hanay A, mga salita, at hanay B, mga larawan, upang matukoy ang kahulugan. Handa ka na ba? Okay. Ang una nating salita ay maligaya. Sa hanay B, ano kaya ang larawang nagpapakita ng maligaya? Nakita mo na ba? Okay, ang tamang sagot natin dyan ay letter C. Tama! Sa ikalawang salita natin, ang ikalawang salita natin ay makupad. Ano ang larawang nagpapakita ng salitang makupad? A, B, C, D, E, or F? Ang tamang sagot ay letter E. Letter E. Kala ko letter F. Letter E kasi ang pagong ay alam naman natin na mabagal kumilos. Ang kasing kahulugan ng makupad ay mabagal. Ang pagong ay mabagal kumilos. Ito ay makupad. Number 3, may kaya. Ang tamang sagot natin ay letter B. May kaya kasi siya ay mayaman. Nakikita natin sa letter B, marami siyang alahas. Ibig sabihin siya ay mayaman. Hindi naman letter A, hindi rin letter C, hindi rin letter D, hindi rin letter E, at lalong hindi letter F. Kaya ang tamang sagot natin ay letter B. Number 4, hinimas. Ang tamang sagot ay letter D. Tama, letter D. Hinimas niya ang kanyang binti. Number 5, katakam-takam. Anong larawan kaya ang nagbibigay ng kahulugan na katakam-takam? Letter A. Tama. Kasi yung letter A, ang nandyan ay mga pagkain. Mga pagkain na yan ay katakam-takam. Maglaro tayo. Ang larong gagawin natin ay hulaan mo. Huhulaan mo ang mga tinutukoy na bagay na ginagawa at ginagamit mo. Handa ka na ba? Okay, simulan na natin. Number 1. Ginagamit mo ito sa pagsulat. Ano ito? Ang tamang sagot ay ballpen o kaya lapis. Number 2. Ginagamit mo ito upang maging malinis at hindi masira ang iyong ngipin.
Ano ang ginagamit mo dito? Tama, yan ay toothbrush sa Ingles o sipilyo naman ang tawag natin kapag ito ay nasa wikang Filipino. Number 3. Ginagawa mo ito pagkagising at bago matulog bilang pasasalamat sa Diyos. Ano ang tawag natin dito? Tama, dasal o sa Ingles ay prayer. Ginagawa mo ito upang madagdagan ang iyong kaalaman. Ano ito? Yan ay research o saliksik. Pananaliksik, magre-research ka para madagdagan ang iyong kaalaman. O saan ka kadalasang nag-search o nananaliksik? Madalas, nananaliksik ka sa Google. Nagtatanong ka kay Google. Tama? Okay, number 5. Ginagamit mo ito upang lagyan ng mga gamit sa paaralan. Ano ito? Dito mo nilalagay ang iyong notebook, ballpen, papel. Anong tawag natin dito? Tama, yan ay bag. Pamilyar na salita ang lahat ng iyong ibinigay na sagot, hindi ba? Kung gayon, sa araling ito ay gagamitin natin ang iyong dating kaalaman at karanasan sa pagbibigay kahulugan ng mga pamilyar at di pamilyar na salita. Kaya, tara na! Kumusta ka, Angelo? Nakakunot yata yung noo mo. Meron bang problema? Sabihin mo lang at handa akong tulungan ka. Ang hirap! Hindi ko maintindihan ang binabasa ko. Kasi ate, nahihirapan po akong unawain ang aking binabasa. May mga salitang mahirap intindihin at mayroon naman na madali lang dahil alam ko na. Alam mo, bunso, may mga salita talaga na pamilyar at di pamilyar na ating naririnig o kaya'y nababasa. Sa maraming paraan din, maaari nating bigyan ito ng kahulugan. Una na rito ang paggamit ng diksyonaryo. Pwede rin tingnan mo kung paano siya ginamit sa pangungusap o kaya'y pag-uugnay sa iyong sariling karanasan. Tulungan mo po ako, ate, na mabigyan ng kahulugan ang mga salitang ito para mas maunawaan ko ang aking binabasa. Salamat, ate! Siyempre naman, bunso, tutulungan kita. Ikaw pa. Kung nahihirapan ka sa iyong mga aralin, sabihin mo lang sa akin o kina nanay at tatay at handa ka naming tulungan. Dahil napakahalaga na matuto ka at makapag-aral. Sino o sino-sino ang magkausap at ano ang kanilang pinag-uusapan sa napakinggan mong kwento o sa napakinggan mong dialogo? Tama, ang nag-uusap ay sina Angelo at ang kanyang ate. Ano ang suliranin ni Angelo? Ano yung problema ni Angelo? Ang problema ni Angelo ay hindi niya maunawaan o hindi niya maintindihan ang kanyang binabasa. Bakit daw? Kasi may mga salita na mahirap intindihin. Pero may mga salita rin na madali niya lang maintindihan kasi alam niya na. Paano siya tinulungan ng kanyang ate? Paano nga ba?
Ang sabi ng ate niya, pwede niyang tignan ito sa diksyonaryo. Malaking tulong ang diksyonaryo para maintindihan mo ang mga salitang hindi pamilyar sa iyo. O kaya naman ay pwede mong tingnan kung paano ginamit sa pangungusap ang salitang iyon. Kasi doon mismo sa pangungusap, malalaman mo na kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Pwede ring ibase mo ito sa iyong naging karanasan. Number 4. Ano-ano raw ang paraan ng pagbibigay kahulugan sa mga salitang pamilyar at di pamilyar ayon sa kanyang ate? Katulad ng sinabi ko, pwede kang gumamit ng diksyonaryo at pwede mo ring gamitin ang iyong sariling karanasan. O pwede mo ring tingnan kung paano ginamit ang mga salita o ang salitang yon sa pangungusap. Dahil doon mismo sa pangungusap, minsan naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang hindi pamilyar sa atin. Tandaan, sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang pamilyar at di pamilyar sa pag-uugnay sa sariling karanasan. Sa iyong pag-aaral at araw-araw na komunikasyon, maraming salitang naririnig o nababasa. Maaaring ang mga salitang ito ay alam mo na o kaya naman ay bago sa iyong pandinig, kaya hindi mo pa maunawaan. At ang tawag natin sa mga salitang lagi mong ginagamit, naririnig at natututuhan ay mga salitang pamilyar. Ito ay karaniwan sa araw-araw mong pakikipag-usap. Kaya naman, nauunawaan mo na ang kahulugan nito at nagagamit mo na sa komunikasyon. Halimbawa, edukasyon, cellphone, gadget, COVID-19, laptop, school. Samantala, tinatawag naman na di pamilyar na salita ang mga salitang hindi karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ito ay maaaring mga salitang hindi mo pa nabasa, narinig, o natutuhan. Gaya ng mga matalinghaga o kaya naman ay mga sinaunang salita ng ating mga ninuno na ginagamit sa mga akdang pampanitikan. Halimbawa, alibugha, piging. Pag sinabi nating piging, handaan, kasarinlan, panindim, tigim. O yan yung mga malalalim na salita na hindi naman natin madalas ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa ibang tao. Ang iba pang salita na maaaring di pamilyar na salita sa iyo ay mga salitang teknikal at hiram na salita mula sa iba't ibang disiplina na pamilyar lamang sa mga dalubhasa rito o yung mga professionals, gaya ng mga salitang pang-inhinyero, pang-medisina, pang-computer analyst, at iba pa. Halimbawa, blueprint, processor, decongestants, yan. Mga pang-medisina, decongestants. Tandaan na ang pamilyar at di pamilyar na salita ay mabibigyan mo ng kahulugan sa paggamit ng diksyonaryo. Mula sa kahulugan nito sa diksyonaryo, maaari mong iugnay pa ito sa iyong karanasan. Maaari mo ring suriin ang paggamit o pagkakagamit ng salita sa pangungusap o kaya naman ay hanapin ang pahiwatig na makatutulong para mas maunawaan mo ang kahulugan nito.
Okay, naintindihan mo na ba kung ano ibig sabihin ng pamilyar at di pamilyar na salita? Okay, tingnan natin. Isulat ang T kung tama ang hayag at M naman kung ito ay mali. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Tingnan natin kung tama ang iyong magiging sagot. Handa ka na ba? Okay, number 1. Ang mga di pamilyar na salita ay hindi karaniwang naririnig at ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Tama ba o mali? Okay. Naisulat mo na ba ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay T. Tama. Kasi ang mga di pamilyar ay hindi naman natin karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Number 2. Ang pamilyar na salita ay mga salitang karaniwang naririnig sa pang-araw-araw na pakikipag-usap natin. Tama ba o mali? Tama, magaling! Number 3, nalalaman mo ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng paggamit ng diksyonaryo at maaari ding iugnay sa sariling kaalaman at karanasan. Tama ba o mali? Ang galing! Ang tamang sagot ay tama, o letter T. Number 4, laging mga salitang pamilyar ang ginagamit sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan gaya ng tula. Tama o mali? Mali, o letter M. Kasi kapag nagsusulat tayo ng tula, para mas maging kaakit-akit o kapanapanabig ang pagbabasa ng tula, ginagamitan ng mga manunulat ng mga matatalinhagang salita o yung mga hindi pamilyar na salita. Okay, number 5. Ang mga pamilyar na salita ay mga salitang mahirap maunawaan. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay letter M. Mali. Ang mga pamilyar na salita ay madali lang maunawaan kasi lagi natin itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Samantalang ang di pamilyar ay ito yung mga salitang mahirap intindihin o maunawaan. Para sa inyong performance task, hanapin at isulat ang mga salita na tinutukoy ng mga kahulugang nasa ilalim ng puzzle. Maaring ito ay nasa pahalang, pababa, pataas o pahilig na ayos. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Number 1, paghingi ng paumanhin. Number 2, aklat na naglalaman ng mga kahulugan ng salita. Number 3, aklat na naglalaman ng salita ng Diyos. Number 4, lugar na pinagdadalhan ng may sakit. Number 5, kalimitang inaani ng mga magsasaka. Number 6, pagtatalo sa isang paksa. Number 7, babasahing naglalaman ng iba't ibang balita. Number 8, lugar kung saan namimili ang mga tao ng pang-araw-araw na pagkain. Number 9, iginagawad sa mga taong nagsisikap ng husto upang makamit ang minimithi. At number 10, ginagawa ng pamilya ng sama-sama bago matulog.
At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na aralin.